Magandang araw po sa inyong lahat, aking mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwentong ibinahagi sa atin ni Sir Rico na isang babaylan mula sa Zamboanga. Muli ko pong hihilingin sa inyo ang paglalike sa videong ito at pag-comment na rin ng kahit salamat Rico para mas lalo pa siyang sipagin sa pagsusulat ng kanyang mga karanasan na ipinapadala sa atin. Asahan ko po na lahat ng makakapakinig nito ay maglalike at magko-comment. Salamat po. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Noong makaalis na ang mga kalalakihang naghatid sa amin, ay sinimulan na namin ang pagtatao po. Subalit walang sumasagot mula sa loob. Naisipan namin na baka nasa taniman sa may ibabang bahagi. Ang lupa kasi ay medyo paibaba. Sa bandang itaas ang bahay, tapos makikita sa ibaba ang mga sari-saring pananim. Kaya naisipan naming maglakad-lakad kaunti sa paibabang direksyon na may mga taniman. Pagkarating nga namin doon ay may nakita kaming ginang na nagbubungkal ng kamote. Napatingin iyon sa amin at ngumiti. Lumapit si ate sa kanya, kaya sumunod na rin kami ni Diana. Sabi ng ginang, "Sino yang lalaking kasama mo?" Sinagot naman siya ni ate. Si Rico po." "Tiya, doon na tayo magkwentuhan sa bahay mo, mainit dito eh." Sumang-ayon naman siya, kaya tinulungan na namin siya sa pagbitbit noong mga nakuha niyang kamote at kamanting papauwi sa kanyang bahay. Iyong kamanting po ay iyong kamoting kahoy na tinatawag ng iba. Pagkarating sa kubo ay sinabi ni Tiya, "Mabuti at ligtas kayong nakarating dito." Sumagot naman ako, "Opo tiya, pero marami din kaming pinagdaanan papaakyat dito." Muli naman siyang nagsalita, "Abay, nakakatuwa ka naman iho. Tinatawag mo akong tiya kahit hindi mo ako kilala." Sumagot naman si ate, "Tiya, si Rico yan, yung bunso namin." Nagulat naman iyon sabay sabing, "Bakit hindi mo sinabi agad? Kaya pala una pa lang ay magaan na ang pakiramdam ko sa kanya." Tapos hinarap naman noon si Diana at sinabing, "Naku Diana, hinahanap ka ng malamang ng mga tiyahin at pinsan mo. Umuwi ka na ba sa inyo?" Sumagot naman si Diana, "Hindi pa po. Alam naman nilang nandito lang ako. Mamaya na ako pupunta doon." Muli naman akong hinarap ni Tia, tapos sinabing, "Kamukhang kamukha mo talaga ang lolo mo. Alam mo ba na siya ang nagtatag ng pamayanang ito? Kumusta na nga pala si mama niyo?" Sinagot ko naman siya, "Iyon nga po tiya ang sadya namin dito. Sobrang nag-aalala na sa'yo si mama. Kaya niya kami pinapunta dito para sunduin ka. Doon ka na lang sa amin tiya. Marami kang makakasama doon at makakasama mo pa si mama." Bigla namang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. "Naku, hindi ko pwedeng iwan ang pamayanang ito. Dito na ako ipinanganak at nagdalaga. At dahil si lolo mo nga ang nagtatag nito, kaya ginagalang din siya ng lahat ng mga taga rito at kinakatakutan. Lalo na ng mga mangkukulam at manggagaway. Mahigpit niyang ipinagbabawal ang pakikipagkasundo sa mga langkan. Pero sa panahon ngayon ay marami na ang sumusuway sa kautosang iyon. Ang lolo mo ay isang napakalakas na babaylan." Sumabat naman si ate, "Naku tiya, si Rico ang pinamanahan ng lahat ng meron si lolo, kasama ang mga mutya.
at natatanging kaalaman tungkol sa kapangyarihan ng kalikasan. Nasa kanya rin ang mahiwagang libreta ng kalikasan. Tila nagulat naman si Tia sa narinig, tapos tinitigan akong mabuti. Ha? Ganun ba, iho? Ibig sabihin, magagawa mong pigilan ang mga sumisira sa pamayanang ito. At naniniwala akong hindi iyon imposible sa iyo dahil nagawa niyo ang makarating dito ng ligtas. Walang mga dayo ang nakakalampas doon kay Ermitanyang Madrid. Dahil kilala siyang may malakas na kapangyarihan. Lahat ng dumadaan sa kanya ay kanyang sinusubukan ang kakayahan. At kapag mahina ka, ay tiyak na ang iyong kamatayan. Ibig sabihin, dahil nakarating kayo dito ng ligtas, ay natalo mo siya. Marami ka pang mapagdadaanan at masasaksihang kababalaghan sa pamayanang ito. Kaya huwag kang magpapahalata. Pero ang ipinagtataka ko lang, dahil bakit wala akong nararamdaman na malakas na aura mula sa iyo? Ibig rin ba sabihin, natutunan mo na rin ikubli ang sarili mong aura ng kapangyarihan? Nakangiti naman akong sumagot sa kanya. Opo, Tia, nagagawa kong ang itago ang totoo kong aura. Pero kayo, Tia, nararamdaman ko ang malakas niyong presensya. Sumagot naman siya. Oo, meron din ako. Kaso, may edad na ako at hindi na sapat para pigilan ang maling gawi ng mga taga rito. Siya nga pala, Bay Carlo, noong una ko palang nakita si Tia, ay agad ko nang naramdaman ang kanyang malakas na presensya. Pero hindi iyon negatibong presensya. Ibig sabihin, nasa panig pa rin siya ng kanan o kabutihan. Nagpatuloy pa sa pagkikwento si Tia. Ayon pa sa kanya, lahat daw ng mga taong naroon sa pamayanan ay may mga kakaibang kakayahan. Iyon nga raw ang dahilan kung bakit kahit marami ang kababalaghan sa bundok na iyon, ay hindi pa rin nabubuwag ang pamayanan at nananatiling mapayapa. Kaya raw lumaban ng mga tagapamayanan sa mga kababalaghan at maipagtanggol ang kanilang sarili. Marami pa kaming napag-usapan ni Tia hanggang sasabihin niyang magsikain na raw muna kami. Marahil ay gutom na kami sa layo ng aming nilakbay. Naghain siya ng paksiw na tilapia at gulay. Sinabi niyang kahit raw gaano pa kami katagal manatili roon ay hindi pa namin mauubos ang tanim niyang gulay dahil malawak talaga ang kanyang taniman. Sinabi ko naman na hindi kami magtatagal dahil kailangan din namin makababa agad. Marami rin akong obligasyon sa amin, lalo na sa panggagamot. Matapos kumain at makapagpatunaw saglit, ay nahiga ako upang magpahinga. Payapa ang lugar, presko at puro huni ng iba't ibang ibon ang maririnig. Hanggang sa hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Pagkagising ko ay hapon na. Nakita kong naroon si Tia at si ate sa lamesa na naghihiwa ng gulay. Natanong ko naman kung nasaan si Diana. Sabi naman ni ate ko na nagpunta muna sa mga kamag-anak niya sa pamayanang iyon. Doon na naalala ni ate iyong mga sinabi ng mga tauhan ng pinuno. Tia, sabi daw noong pinuno, doon daw ako papatulugin sa bahay niya. Ano po bang meron? Bakit may ganun pa? Tanong pa ni ate. Nagulat naman si Tia at sinabing, Ha? Bakit ngayon nyo lang sinabi? Sumagot naman si ate. Nakalimutan ko kanina eh. Muli namang nagsalita si Tia. Ewan ko ba sa pinunong iyan, nagpapatupad siya ng bagong tradisyon na kapag may babaeng birhen, ay kailangan niyang parausan muna. Magmula iyon noong makipagkasundo sila sa mga langkan para lumakas. Tapos tumingin si Tia kay ate. Abay bakit? Ibig bang sabihin,
Hindi pa napapasukan niyang sayo. Sumagot naman si ate. Wala po akong kasintahan ngayon, tiya. Nagkaroon naman ako dati, pero nawala din kasi natatakot kay papa. Pagkasabi noon ni ate ay nagkatawanan naman kami. Tapos lumabas na muna ako ng bahay para pagmasdan ang kapaligiran. Papalubog na noon ang araw. Kahit naman nasa tuktok na iyon ng bundok ay hindi masyadong marami ang puno. Gawa ng maaaring pinagpuputol na ng mga taga roon upang magamit sa paggawa ng mga bahay. Kita rin mula doon ang kabuuan ng lugar sa ibaba. Pumikit ako at pinakiramdaman ang buong paligid. Kahit malayo sa akin ay maaari ko pa ring maramdaman dahil konektado ang kakayahan ko sa kalikasan. Kaya maaari kong maramdaman kung may katiwaliang nagaganap sa lugar na iyon. Alam ko rin na si Mian at ang dalawa ko pang gabay ay nasa paligid lang, paikot-ikot at nagmamanman sa lugar. Umusal na ako ng pulder para handa sa kung anumang magaganap na hindi inaasahan at hindi iyon imposible doon. Dahil may mga tagapamayanan na rin na nakipagkasundo sa mga langkan. Ilang saglit pa ay narinig kong tinawag ako ni ate. Bunso, magbalat ka muna ng nyog para malagyan natin ng gata ang gulay. Masarap yun kapag may gata. Kaya nagpunta na ako sa dapugan o iyong lutuang dikahoy at pagkasilip ko sa ilalim ay naroon ang mga itinabing nyog. Nagulat pa ako noong may masilip din ako roon na isang baril o iyong D12 kung tawagin. Napasabi naman ako ng, Tiya, ang tindi mo pala ah. May nakahanda kang bakal dito. Sumagot naman siya. Abay oo, syempre dapat meron. Mabuti na iyong palaging handa. Nasa kabundukan tayo at napapaligiran ng kababalaghan. Kaya dapat palaging alerto. Siya nga pala, bay, noong una akong sabihan ni mama na sunduin si tiya ay inakala kong matandang-matanda na ang itsura noon. Kasi nga matanda na rin ang mama ko at mas matanda si tiya kaysa kay mama. Pero noong makita ko siya ay mali ako ng inakala. Mas bata pa nga siyang tingnan at masigla pa. Tinanong ko si tiya. Tiya, ilang taon na po kayo? Sumagot naman iyon. Matanda lang ako ng 3 taon kay mama mo. Tumango-tango lang ako. Dahil sa nag-aagaw na nga noon ang liwanag at dilim, kaya inihanda na ni tiya ang Petromax upang sindihan. Ayon pa sa kanya, doon sa pinakasentro ng pamayanan ay nagiging maliwanag din naman kasi meron sila doong generator na ginagamit na di gasolina para magkaroon ng kuryente, kaya hindi rin nagiging boring ang gabi. Pwede rin daw doon magpa-charge ng cellphone. Noong makaluto na ng ulam ay agad na rin kaming naghapunan. Tamang-tama, maliwanag na dahil nasindihan na ang Petromax. Sa wakas at muling nakakain ng matinong pagkain at masarap na ginataang gulay. Matapos makakain ay muli ako lumabas sa kubo at nagpapababa ng kinain. Malamig talaga ang lugar na iyon, palibhasa ay mataas na rin. Habang naroon ako sa labas nakatayo, ay may mga naririnig akong tunog ng tromba na hinihipan o iyong malaking torotot. Nakita kong nakasilip din sa labas si tiya, kaya tinanong ko siya kung ano ang ibig sabihin ng tunog na iyon. Sabi niya naman na iyon daw ang hudyat na tinatawag na ang mga tao sa gitnang bahagi ng pamayanan upang simulan na ang kanilang mga kasiyahan na ginaganap gabi-gabi.
Doon iyon ginaganap sa kanilang ginawang bulwagan. May sayawan at may mga nag-iinuman din doon. Muling nagsalita si Tia. Iho, mamaya pagpunta nyo doon, bantayan mong mabuti ang ate mo. Sasama rin naman ako. Hanggat maaari ay huwag mong ipapahalata na isa kang babaylan. Baka maalerto ang mga taga rito, lalo na ang pinuno. Ayaw na ayaw noon na may ibang babaylan sa lugar namin. Ang iba sa mga babaylan dito na dati niya ring mga kasamahan sa pamumuno ay isa-isa niyang pinaslang. Mabuti nga at nakakubli pala ang aura mo. Maging ako nga na narito ka sa pamamahay ko ay hindi ko talaga maramdaman ang presensya ng malakas mong aura. Lumapit naman sa akin si ate, sabay sabing, Bunso, wag na wag mo akong ibibigay sa kanila ha. Isusumbong talaga kita kay mama kapag may nangyari sa aking masama. Sinagot ko naman siya. Anong tingin mo sa akin, si Raulo? Para ipamigay sa kahit kanino na lang ang pinakamamahal kong ate para lapastanganin? Dadaan muna sila sa pinakamabangis kong kakayahan bago sila may mapinsala sa kahit sino sa inyong mga ate ko. Tsaka te, may kuryente pala sila dito. I-charge mo na rin mamaya ang cellphone natin para naka-charge na bago tayo bumaba. Sumabat naman si Tia. Oo, pwede nga kayo maki-charge doon. Kaso nga lang, may bayad, 20 pesos. Siyempre, pambawi na rin sa kanilang gastos sa gasolina para sa generator. Sabi ko naman, okay lang Tia, walang problema yon. Ilang sandali pa ay merong nagtatao po sa unahan. Si Diana pala. Sabi ko naman, Uy, Diana, kumusta? Hindi ka na ba nanghihina? Sumagot naman siya, Hindi na, ayos na ako. Tapos si ate ko na ang hinarap. Uy, Rowena, punta tayo doon mamaya sa bulwagan. Ipapakilala kita sa mga pinsan ko. Agad naman siyang sinagot ni ate. Oo ba? Sige, sandali lang. Mag-half bath lang ako. Tapos umalis na si ate para maghanda sa pagbibihis. Noong makatapos na sa pagbibihis ang ate ko at naghahanda na para umalis, ay may mga nakita akong taong paparating. Mga kalalakihan iyon kasama ang lalaking nagtali sa akin noong umaga pagkarating namin sa kanilang pamayanan. Mayabang iyon na nagsalita. Hoy, lalaki! Di ba sinabi ko sa'yo kanina na babalik kami? Napansin kong kasama niya rin uli iyong babae na sa tingin ko ay kapatid niya rin. Masama rin iyon makatitig sa akin na para ba akong kakainin. Lumabas ang tiyahin namin at sinabing, Hoy, Roger! Bakit kailangan mo pang itali ang pamangkin ko noong dumating sila kanina umaga? Wala namang ganong utos ang pinuno natin dito ha. Gumagawa ka ng mga bagay mula sa sarili mong kagustuhan. Hindi ng ating pinuno. Wala ka na sa lugar. Ulitin mo pa yung pinagagawa mo. Ipaparating ko na talaga sa ating pinuno. Pagkasabi noon ni Tia ay tumawa lang ang loko na para bang nang iinsulto at sinabing, Ano ka ba naman, Manang Arcela? Practice lang yun. Doon na ako lalong nakaramdam ng galit. Ibig sabihin, pinagtitripan niya lang pala talaga ako. Tinignan ko siya ng masama at marahang sinabi, Pare, nakakadalawa ka na sa akin. Sa pangatlo, isasarado ko na ang mata at bibig mo. Lumapit iyon sa akin at sinabing, Ang tapang mo ah! Ano bang kaya mong gawin? Baka nga lamok, takot kang patayin. Kahit napupuno na ng galit ang aking dibdib, ay pinili kong umiwas sa gulo. Kaya humakbang ako pagilid upang lumayo na sa kanya. Pero bigla niya akong hinawakan sa kwelyo ng damit sa may likuran at hinila ng malakas.
Doon ko na nakalimutan ang pagpipigil. Noong mapaharap ako sa kanya dahil sa paghila niya sa akin, ay bigla ko na rin siyang hinawakan sa leeg at iniangat sa lupa. Gumapang sa kanya ang mataas na bultahe ng kuryente mula sa aking katawan. Lalapit pa sana ang mga kasama niya para tumulong, pero bigla rin silang nag-atrasan noong makita ang hindi mabilang na guhit ng kuryente na dumadaloy sa akin papunta doon sa lalaki. Hindi naman iyon kidlat, pero bahagi iyon ng kakayahan ng pangilang kidlat na naaral ko na rin kontrolin. Hinawakan ako ni ate para sana ako awatin, pero maging siya ay nanginig din dahil sa kuryente. Mabuti nga at mabilis na nakaatras. Sabi ko sa kanya, "Ate, huwag kang makikialam. Ito ang dapat sa mga taong abusado at mayabang." "Ikaw na mayabang ka, ni hindi mo nga ako kilala. Inaangasan mo na ako ng sobra. At itinali mo pa ako kanina kahit wala ka namang nakikitang banta mula sa akin." Dahil nga sa itsura noon na nasasaktan at sobrang nangingisay, kaya binitawan ko na at ibinagsak sa lupa. Pagkabagsak noon ay agad namang nilapitan noong kasamang babae. Agad ko ring nilapitan si ate dahil nakita kong inaakay siya ni Tia. Naapektuhan din pala talaga siya ng malakas kong kuryente. Napapailing na lang ako habang sinasabing, "Ate naman di ba? Ilang beses na kitang sinabihan na huwag makikialam kapag nasa ganoong sitwasyon ako? Dahil pati ikaw ay madadamay. Mapapahamak ka ng wala sa oras niyan sa pakikialam mo sa mga ginagawa ko. Ano, ayos ka lang ba?" Sumagot naman siya, "Oo, ayos lang ako. Bigla lang nanghina ang mga tuhod ko dahil sa kuryente mo. Sobrang lakas ng ground Binalikan ko ang mga kalalakihan at sinabing, "Oh, ano pang hinihintay nyo? Umalis na kayo! Dalhin nyo na yan!" Pinagtulungan na nilang buhatin iyong mayabang na lalaki dahil wala pa rin iyong malay. Sinabi naman noong babae na baka patay na raw ang mayabang na lalaking iyon at makakarating raw ang nangyari sa kanilang pinuno, kaya humanda raw kami. Umalis na nga sila, dala ang lalaking walang malay. Sinabi ko kay Tia na sumama na siya agad sa amin bago pa magkagulo sa pamayanang iyon dahil hindi kami aalis hanggat hindi namin siya kasama. "Tia, pag-isipan mo pong mabuti. Kapag sumama ka sa amin, makakasama mo kami, pati ang halos lahat ng kamag-anak at mga pamangkin mo, pati na rin siyempre si Mama. Kaysa naman magpaiwan ka dito na wala kang kahit isang kamag-anak na titingin sa'yo o taong may pakialaman lang sa'yo." Tinalikuran ako ni Tia at naglakad kaunti na tila ba may malalim na iniisip. Ilang sandali pa ay muli na siyang nagsalita. "Malaking gulo nga ito. Kapag nakarating ang nangyari sa aming pinuno, ay baka sumugod agad iyon dito. Hinding-hindi niya palalampasin ang mga ganitong insidente. Sige, sasama na ako sa inyo. Pero kailangan pa nating maghintay ng 4 na araw. Hihintayin ko lang ang pagsapit ng kaarawan ng anak ko. Tapos aalis na tayo." Sumang-ayon na lang din ako kay Tia. Tapos napagpasyahan naming pumasok na sa kubo. Pero biglang nagdatingan ang maraming tao. Muling nagsalita si Tia. "Hala! Ayan na sila! Siguradong nakarating na nga sa kanila ang nangyari." Pagkakita ko nga sa maraming taong paparating, ay agad na akong nag-usal ng orasyon para tawagin ang mga gabay ko. Pagkalapit ng mga tao sa may bakuran, ay agad silang sinalubong ni Tia at sinita kung ano ang kanilang sadya. May isang lalaking may edad ang nagsalita. "Arcela! Ilabas mo ang pamangkin mo! Anong ginawa niya sa anak ko?
Sumagot naman si Tia. Bakit hindi ang mga kasama ng anak mo ang tanungin mo? Sila ang sumugod dito at kung ano-ano ang pinagsasabi sa pamangkin ko. Iniwasan siya ng pamangkin ko dahil ayaw nito ng gulo. Pero ang anak mo ang naunang humablot sa pamangkin ko. Sumabat naman iyong babaeng kasama noong grupo ng mga lalaki na unang sumugod sa bahay. Siya po iyong tiyo, yung sumakal sa anak nyo. Sabay turo sa akin. Pinagmasdan ko ang mga kalalakihang naroon na kasama nila. May mga dala silang itak at mukhang desidido talaga silang sumabak sa gulo. Lumapit naman ako upang ipagtanggol sa tamang katwiran ang sarili ko. Mawalang galang lang, Manong. Totoo ang sinasabi ni Tia. Hindi maganda ang ginawa ng anak mo sa akin mula nang dumating kami kaninang umaga. Sa bukana pa lang ng pamayanan nyo ay itinali niya na ako at hinaras. Kahit wala naman akong maling ginagawa sa kahit kanino sa kanila. Pinalampas ko lang iyon dahil ayoko ng gulo. Nagpunta lang kami dito upang kumustahin at sunduin ang tiyahin namin. Tapos ngayong gabi, bumalik sila, yung grupo ng anak mo, at kukunin daw ang kapatid kong babae para doon patulugin sa bahay ng pinuno nyo. Sa tingin nyo ba, papayag ako sa ganun? Kung kayo ang nasa katayuan ko, masasabi nyo bang makatarungan ang ginawa ng anak nyo sa akin? Natahimik naman ang lahat, maging ang matandang sumugod ay hindi na nakapagsalita pang muli. Sumabat naman si Diana at sinabing, Totoo po ang sinasabi niya. Kasama nila ako nang dumating dito kaninang umaga. Hindi lang muna ako kumontra dahil baka akong pag-initan nila. Ilang saglit pa ay may isang nasa katamtamang edad na lalaki na nakatayo sa may bandang likuran ang nagsalita at sinabing, Wala akong ganoong ipinag-uutos sa kanila. Ang utos ko ay bantayang mabuti ang mga bisitang dumating dahil baka mga espiya. Wika pa noon habang dahan-dahang naglalakad papalapit sa akin. Doon ko napagtanto na iyon pala ang kanilang pinuno. Habang dahan-dahan iyong lumalapit sa akin, ay nagsisimula ng uminit ang suot kong gintong krus. Maging ang katawan ko ay umiinit na rin na tila ba nagkakaroon na naman ako ng bulta-bultahing enerhiya na magagamit kapag kailangan ko na ng kapangyarihan para sa laban. Habang naroon malapit sa akin ang pinuno ay napansin kong tila nagsisimula na siyang pagpawisan. Hindi na siya komportable na malapit sa akin at halata sa itsura niya ang panghihina. Pinipilit niya lang iyon na itago pero hindi niya iyon maikukubli sa akin. Nagsalita na ako sa katamtamang lakas ng boses. Kayo pala ang namumuno ngayon sa pamayanang tinatag ng aking lolo Ericar o mas kilala sa pangalang Ernesto. Nakarating na sa akin ang tungkol sa pakikipagkasundo mo sa mga langkan. Hindi mo ba alam na hindi lang ang sarili mong buhay ang inilalagay mo sa panganib? Pati na rin ang buhay ng buo mong nasasakupan ay nanganganib na dahil sa ginawa mo. Napayuko lang iyon at hindi umalma sa mga sinabi ko. Tapos umalis nang walang kahit anong sinabi. Iyong mga naiwan naman doon ay hindi na rin nakaimik pa. Noong lingunin ko naman si Tia ay nakita kong nakangiti siya sa akin habang tinatanguan ako. Muli kong hinarap iyong matandang nagpakilala na ama noong lalaking hinawakan ko sa leeg. Manong, kunin niyo na yung anak niyo. Dalhin mo dito para magamot ko na agad. Mabilis naman iyong umalis kasama ang ibang kalalakihan upang kunin ang binata na wala ng malay. Sa pagkakataong iyon ay marami pa rin ang mga taong naroon, kaya sinamantala ko na ang pagkakataon upang mabalaan sila. Makinig kayong lahat! Kailangan nyo nang lisanin ang lugar na ito bago pa dumating ang itinakdang panahon upang lusubin kayo ng mga langkan. Ang pinuno nyo ay hindi mabuting babaylan.
Nakipagkasundo siya sa sinaunang kulto ng langkan. Nanganganib kayong lahat. Hindi nagbibigay ang mga langkan ng kapangyarihan nang walang malaking kapalit. Hihilingin ng mga langkan na kayong lahat ng mga tao dito ang gawing kapalit sa pagbibigay nila ng malakas na kapangyarihan sa inyong pinuno. Maaari kayong manirahan sa paanan ng bundok na ito. Marami na rin ang mga kabahayan doon. Moderno na rin ang pamumuhay at magiging malapit pa kayo sa transportasyon para makapagkalakal kayo sa ibang lugar. Tahimik lang na nakikinig ang mga tao roon. Ilang saglit pa ay dumating ang lalaki dala ang kanyang anak. Pasan-pasan nila iyon habang nakabalot sa kumot. Wala pa rin palang malay. Umusal ako ng orasyon tapos idinikit ko ang aking daliri sa kanyang noo. Bigla iyong nagkamalay tapos pinaupo habang inaalalayan ng isang dalaga at ginang. Napasulyap ako kay Diana tapos nilapitan ko siya. Pero bago pa ako magsalita ay inunahan niya na ako. Rico, di ba sabi sa'yo ni lola ko na tiyuhin ko ang babaylan na namumuno dito? Mga pinsan ko rin ang mga lalaki kanina na sumugod sa'yo dito. Hindi na ako nakialam dahil alam ko namang kaya mo at wala ka rin namang ginagawang mali. Ang totoo niyan, gusto lang ng mga iyon na magpasikat kay ate mo. Crush daw kasi nila. Sinagot ko naman siya at sinabing, bakit hindi mo naman sinabi agad? Sana nadala pa natin iyon sa magandang usapan. Kung tungkol lang pala doon kaya sila nagpapasikat. Hindi na siya nangatwiran pa. Noong kaya nang maglakad ng lalaking ginamot ko, ay nagsialisan na rin ang mga tao. Pansamantala muna nating puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa karugtong ng mga kwento na handog sa atin ni Sir Rico, na isang dakilang babaylan ng Santa Clara, Zamboanga. Bago ko po tapusin ang videong ito, ay papasalamatan ko na rin muna kayong lahat na mga masugid na tagapakinig ng kwentong ito at solid supporter ng lahat ng ina-upload natin sa ating dalawang channels. Magdadagdag ako ng kaunting pakiusap at pagsusumamo sa inyo. Sana lahat ng i-upload ko sa ating dalawang active horror channels na Kwentong Aswang Comics, pati na ang katotohanan at misteryo ay inyong pakinggan kahit pa hindi ko boses o hindi ako ang nag-narrate. Ako pa rin naman po ang nag-ayos ng kwento at gumawa ng mismong video. Humihiram lang ako ng boses sa ating co-narrator para magkaroon ako ng time sa pagsusulat ng Aswang Killer at pagsasaayos ng mga padalang kwento ng ating mga story senders. Sobrang tagal po gawin ng pag-aayos ng mga kwento ng ating mga senders dahil may iba na nagpapadala sa salitang Bisaya at Waray ang ginagamit. Maliban sa magta-translate pa ako, aayusin ko rin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento para hindi maging magulo. Ibig sabihin, ako rin ang gumagawa lahat maliban sa pagboboses ng ibang kwento. Marami pa rin naman kayong kwento na maririnig na ako ang nag-narrate, lalo na doon sa ating main channel na Katotohanan at Misteryo. Maraming salamat po sa mga solid na sumusuporta at nakikinig araw-araw sa ating dalawang channel. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.